Ito ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 10 of Wands. I feel like yung energy mo na sense ko dito, andun yung mga bagay na nakikita ko na kinakaya mo yung bigat. Kahit feeling mo hirap ka na pagod ka na, pero hindi ka pa rin humihinto, ginagawa mo pa rin yung makakaya mo. Ang mensahe ng card mo, andun yung pagsusumikap mo, lahat ng makakaya mo, pagdating sa trabaho, gagawin mo. And yung pagsusumikap mong yan, one day, may kapalit din yan na reward dahil ginawa mo yung paraan na alam mong tama dun sa sitwasyon na yun. May mga binabalikan ka dito sa nakaraan, mga alaala na para sa'yo mahalaga. Malaki yung naitulong nun sa buhay mo. Kasi isa yun sa mga nagamit mo na ma-push ka dun sa mga gusto mong maabot sa buhay. Nagkaroon ng end dun sa situation na yun. May darating dito na transformation sa buhay mo. Nakita ko na yung pagtatalo. Iyon yung naging ugat nung pagtatapos ng paghihiwalay. And may new beginning dito na darating sa buhay mo. Iniisip mong maglaan ng panahon, oras. Pwedeng mag-invest sa isang trabaho, pera, business. Iniisip mo kung paano mo palalaguin yung pera mo, yung kabuhayan mo. Pinupunuan mo lahat ng pagkukulang, yung pagmamahal na kaya mo. Some of you, andun yung pagmamahal na binibigay nung tao sa'yo. Andun yung judgment na nakikita ko na makukuha mo. Some of you, tinatama ka or ikaw yung nagtatama dun sa sitwasyon. May mga gusto ka nang kalimutan, iwanan, na very emotional para sa'yo. Some of you, may pupuntahan ka. Clarify natin ang 8 of Pentacles, 10 of Wands, and 4 of Pentacles. Nakikita ko na andun yung hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. And na-burn out ka dun kaya napagod ka na, nagkaroon na ng end yung situation na yun. Alam mo kung anong responsibilidad mo, ginawa mo lahat ng makakaya mo. Clarify natin death. Wheel of Fortune and the Hermit. Nakikita ko na nagkaroon ng end na yung cycle, may papasok na yung cycle which is hinihintay mo na rin. Kasi marami ka ring natutunan doon sa mga nangyari sa buhay mo. Yung pagbabago na to, malaki yung maitutulong nun para sa'yo. Clarify natin ang Queen of Pentacles, King of Swords, and the Chariot. Itong tao na to, gusto kanyang kausapin.
Gusto niyang maglaan ng panahon, oras para sa'yo. Gusto niyang ibigay yung sa tingin niya nararapat para sa'yo. Some of you, maraming natutunan tong tao sa mga pinagsamahan niyo. Marami siyang pinagdaanan at malaki yung naging learning niya doon. Clarify natin Judgment. The Devil and Two of Cups. Andun yung you feel connected dun sa nakaraan, sa taong to. Hindi mo pa rin makalimutan. Or pwedeng yung person, yung someone sa buhay mo, hindi kanya makalimutan. Andun yung obsession. Meron ditong judgment na darating. Some of you pwedeng something here na pinupunuan yung pagmamahal na sa tingin mo may pagkukulang. Nagkaroon man ng pagtatalo dun, pero alam mong bandang huli ko pa rin yung mananalo. Clarify natin the Hermit. Queen of Swords and Three of Swords. May mga gusto ka dito na itama, sabihin. Kasi alam mo yun ang dapat gawin eh. Sobra kang nalungkot sa mga nangyari. At palagi mong binabalikan yung mga pinagsamahan nyo. Nasaktan ka ng sobra. Clarify natin the Tower. Five of Wands and Nine of Cups. May new beginning dito na darating. And nakikita ko na kung ano yung struggle mo na pinagdaanan sa nakaraan. Ngayon, kung ano yung mga bagay na darating sa'yo ay yung mga gusto mo. Hiniling mo or matagal mo na tong hinihintay at ibibigay na sa'yo. Clarify natin ang Two of Cups. Eight of Pentacles and Strength. Maraming bagay na pinagdaanan mo or nung relasyon. Ginawa lahat ng makakaya. Iyon yung isa sa nagpatibay nung pagsasama. Some of you, pwedeng ikaw. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo para mapunuan yung pagmamahal na sa tingin mo kailangan dun sa sitwasyon. And mas matatag ka na ngayon, marami ka mang pinagdaanan, pero na-overcome mo yun. Clarify natin ang Eight of Cups. Some of you, maraming pinagdaanan yung relasyon, pero mas matatag or pinatatag ng tadhana yung pagsasama. Seven of Cups and Five of Wands. May mga bagay ka dito na kailangan na pagdesisyonan. Gusto mo na kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. And andun yung nag-struggle. Nahirapan ka na makaalis doon. Magdesisyon. Pero mas gusto mo na iwanan na lang yung hindi maganda, yung mga negative, at isipin ko ano yung para sa kinabukasan. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Law of Attraction. Each thought is an investment that pays immediate dividends. So, invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with love, peace, and harmony. At your request, we will gladly attune your request, your energies to higher frequencies. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano yung ina-attract mo, iyon yung darating sa'yo. Basta isipin mo lang palagi yung masasaya, yung magaganda. Kasi kung
ano yung ini-input mo sa isipan mo, sa damdamin mo, iyon yung darating na outcome para sa'yo. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo sa mga binibigay sa'yo, sa mga pagsubok, sa mga pinagdadaanan mo. Huwag kang susuko. Kailangan na mas pagtibayin mo pa yung sarili mo, yung trust mo kay God, at yung kakayahan mo na malagpasan mo lahat ng pagsubok na dumarating sa'yo. Basta magtiwala ka lang palagi sa sarili mo. Huwag kang susuko, basta-basta. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.